Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ilang araw na lang, election na. So ang panonoodin natin, Boss Balita TV. So meron itong pamagat na damay-damay na, naiyak si Villar. Grabe, PBBM, sinibak na, BP Sara Duterte, nagulat, tanggal na. So yan yung panonoodin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaksyonan din. Kayo na lang bahalang umusga. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, damay-damay na naiyak si Villar. Grabe, PBBM, sinibak na, VP Sara Duterte, nagulat, tanggal na. Diyos ko dahil. So, Boss Balita TV, Malacanang, I think Malacanang Palace, and then Pilipinoysi. Like, comment, share, subscribe. Start. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM sinibak na. Damay-damay na to. Nagulat kay Vice President VP Sara na yanig na ang Senado. Ayon sa nakalap nating impormasyon, gustong ipa-impeach din sa Senado si BBM ni VP Sara bilang ganti sa tatay niya to. Total tinanggat. Diba? Ano din talaga sila? Todo kayo din talaga sila. Nag-file ba naman ng impeachment yung yung Duterte Youth Party List? I think lang din yun, pautot lang nila yun kasi syempre need nila ng free advertisement, 'di ba, na ma-broadcast. And then syempre yung mga auto-auto nila, mga supporter, maano sila na, uy, grabe, tumitindig yung Duterte Youth, so iboto natin. Marunong din, iba yung strategy din. Narin naman daw niya sa pwesto si Villar na iyak na damay pa ang negosyo. Grabe si President BBM sinibak na. Damay-damay na to. Nagulat kay Vice President VP Sara na yanig na ang Senado. Tara panoorin natin. Good morning, Yusek. Tsaka marunong din sila sa part na yung hakbang nila, aanuhan nila ng impeachment yung Pangulo. Kasi parang I think win-win situation sila pare. Kung magpupush through yung impeachment na ihinain ng Duterte Youth Party List, is parang syempre matutuwa sa kanila yung mga DDS, 'di ba? Tapos syempre makakakuha sila ng boto. Kapag ka ma-cancelled naman or hindi mag-push through or hindi papasok yung final nila na impeachment, syempre iaano na naman nila yung administrasyon na parang pinipigilan or abusado sa kapangyarihan. Ganyan na naman yung narrative nila, which is expected na. Kasi magaling silang maghanap talaga ng butas May we have your thoughts on the statement of Vice President Sara Duterte saying that the President should be held accountable for the arrest of her father, former President Rodrigo Duterte. Sabi po niya, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Your reaction po, Yusek? Unang-una po, ang pamahalaan po, ang administrasyon po, gumawa po ng hakbang na naaayon sa batas at ito po ay in cooperation with the Interpol. Ang pamahalaan nagsukuman po kay dating Pangulong Duterte. Siya po ay kinukonsiderang isang akusado, isang suspect sa crimes against humanity, particularly murder, na ang nagsampa rin po ay kapwa Pilipino na di umanong biktima ng extrajudicial killings ng madugong war on drugs. Ang ginawa ng pamahalaan ay hindi naman po pagsuko ng soberenya, kundi pagsuko ng isang akusado. Uulitin po natin. Magkaiba yun soberanya or akusado. Kasi syempre yung iba naman is inaano nila na grabe, sobrang kawalan si FPRRD. Actually, sa FPRRD kung hindi naman talaga siya naging most loved, 'di ba, ng mga DDS. I don't think na ganito pa rin yung impact niya sa tao. 'Di ba? Baka nga wala na tong issue na to tinulugan na It's just marami lang talaga yung some kind humanga kay FPRRD nung term niya. 'Di ba, like umabot na sila sa punto na kahit need ng panagutin, lumilitaw na yung mga kasalanan niya, ayaw nilang panagutin. 'Di ba? Mas tumimbang sa kanila na, parang, anong tawag dyan? Di bali ng kumitil siya. Ang importante, safe yung bansa. Something like that na yung mga mindset nila, 'di ba? So parang, nabi-brainwash na sila. Ganun, I think. Ang sinabi ng Pangulo sa SONA 2022. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Hindi po ibebenta o isusuko man ng Pangulo ang anumang parte ng ating karapatan sa bansa. Kanino man.
So, Yusek, having said that, you don't see any basis for the president to be, I mean, isn't this a ground for impeachment? Kasi isa rin po yan sa sinabi ni VP Sara na, sabi niya, it's an impeachable offense, it's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Tama po. Sige, magbatuhan kayo ng impeachment. Pero syempre, dapat itong kay VP Sara, harapin niya. 'Di ba? Malugod niyang harapin yung impeachment niya. Kahit ano man yung maging desisyon, tanggapin niya. 'Di ba? Baka kasi after ng impeachment, kung na-impeach si VP Sara, biglang magmamaktol. 'Di ba? Biglang maninira na, unli na. Like for example, si Roque, kung kailan off the hook na siya, nasa ibang bansa na siya, di mas lalo siyang kumupal, di ba? Pansin niyo ba si Harry Roque? Mas lalo siyang tumapang na wala na dito sa Pilipinas. Baka magiging ganyan na rin si VP Sara after ng impeachment. Di ba? So sana tanggapin nila ng malugod yung resulta if ever. And then itong impeachment naman kay PBBM, tanggapin din nila kung ano yung maging hatol dyan. Kung hindi mag-push through yan, pwede sana tanggapin din nila. 'Di ba? Hindi yung yes, sobrang saya nila, yes, may impeachment na. Tapos kapag hindi ma-impeach, yun, magagalit na naman. 'Di ba? Sana intindihin din nila na yung batas or yung titingin dyan is meron din silang mga basihan na titingnan. 'Di ba? So, tuloy. Ang opinion na nanggagaling sa ating Vice Presidente ay walang pinanggagalingan, walang basihan. Naku. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding pa rin po dun sa ICC arrest ni former President Duterte, the Office of the Ombudsman is requiring Marcos admin officials to file their counter affidavits. This is regarding Senator Imy's request to probe high-ranking officials of the government involved in the arrest. Una po, ano po yung reaksyon ng Malacanang dito, and do we expect the administration's full cooperation on the matter? Alam naman Todo kayo din talaga si Senaimi para mabanggit yung pangalan niya. Marunong din. natin po kung ano po ang kapangyarihan ng Ombudsman. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng Ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Ang mga nasabing mga opisyal ay tutugon po at sila po ay magsasubmit ng kanilang mga counter affidavits. At muli, sasabihin natin, ang kanilang mga ginawa ay naaayon sa batas. May directive po ba na specific si Pangulong Marcos tungkol dito? Unang-una po, lagi naman po sinasabi ng Pangulo, sundin ang batas, kung anong procedure na valid at legal, dapat lamang po sundin. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Nabanggit niyo po yung Ivan. napakabilis na aksyon. Ano hong ibig sabihin niyo doon, Yusek? Mabilis mo naman talaga. No, but is there anything unusual doon sa with the speed at which the ombudsman issued that order? Wala po ako masasabi, basta ang sabi lamang po natin ay mabilis po ang pag-aksyon. Thank you. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po ulit. I'm sorry, Yusek, for bringing this up again. Regarding doon sa ilang ulit ng hindi pagkakabanggit ng Pangulo doon sa pangalan ni Congresswoman Camille Villar sa mga nakaraang campaign sorties. Malapit na matapos yung pangangampanya. And again, Yusek, ano bang status ni Congresswoman Camille para sa Pangulo? Actually, dapat si Camille Villar tanggalin na siya sa alyansa eh. Kasi, parang ano pa yung use niya, di ba? Na parang nagpa-endorso na nga siya sa kabila. Tapos ngayon, iniimbestigahan pa yung prime water nila. Di ba? Ewan ko kung bakit si Camille Villar hindi siya nag-initiate na umalis sa alyansa. Nakakalungkot pa dyan kung nakalusot pa yung taong yan. Meron pa po ba yung tiwala? Bahagi pa rin siya ng alyansa. Unang-una po, ang Pangulo po, ang nais niya na makasama sa gobyerno ay mga taong tapat sa tao, tapat sa tungkulin. At hindi Nako. pansarili ang inuuna. Aroy. Pinili po ng Pangulo ang mga senatorials po sa alyansa dahil yun po ang kanyang paniniwala. Kung meron po man na hindi makakatugon sa ganitong klase ng kanyang paniniwala na maging tapat sa tao, maging tapat sa taong bayan, ang tiwala pong iyon ay maaaring mawala. Actually, doon nga sa natira, meron gang mga balimbing doon eh. Nakakatakot din yun. Di ba? So sana, mag-base na lang din kayo kung ano yung history ng ilang mga senador na nasa alyansa, no? Kasi baka mabudol kayo, bahala kayo. Next follow-up question, Yusek, from Maricel Halili. Sorry, ma'am. What do you mean by that? Was it a deliberate effort from the president not to mention the name of Representative Camille Villar dun sa sunod-sunod na mga proclamation rally? Ang hindi po niya pagbanggit sa akin natatandaan ay yung nangyari sa Cebu, pinakahuli. Pero kung ano man po ang paano niya itong nagawa o paano niyang hindi nabanggit ang pangalan ni Camille Villar, tingin ko po ay nasa Pangulo po yun. Wala po tayong Tsaka sino ba naman yung gaganahan na banggitin yung pangalan kung wala naman yung tao doon, di ba? Di naman siguro sila kagaya nung sa kabila
na kahit wala si Kibuloy, banggit ng banggit. Doon nga ako natawa kay kay Philip Salvador. Prinumot ba naman niya si Kibuloy? Meron na daw magdadasal sa kanila. Yung pinaka-boss nila, anti-God, di ba? Minumura-mura yung Panginoon, tapos sila naman, ini-endorse nila sa Kibuloy kasi ipagdadasal daw sila. Like, ewan ko, di ko maintindihan. Na knowledge kung ano man po yung kanya nasa sa isip o nasa kanyang damdamin ng mga oras na yon. Pero meron po bang nabanggit si Presidente? Personally, kung ano po yung tingin niya ngayon dun sa status ni Representative Villar? Sa akin po, personally wala. Tanungin po natin kung meron po kay Congressman Toby. Clay Pardilla, PTV4. Good morning, Yusek. Balikan ko lang po yung sa election. Days before the election, gaano po kahanda tayo in terms of polling presence and security to ensure the safety of our voters? Thank you po. Uunahin ko po May kinalat na 160,000 policemen. Ewan ko kung tama ako. ang Department of Education, dahil alam natin po na mga guro Teachers. na makakasama po para po sa eleksyon sa midterm. Watcher. Ang sabi po ni Department or DepEd Secretary Sani Angara, handa na po sila at magsasagawa po sila ng nationwide deployment ang DepEd Election Task Force para sa real-time na monitoring, tulong at agarang tugon sa mga insidente simula linggo, May 11. At may nakalaang pong pondo para sa mga honorarium na sa mga magsisilbi ngayong halalan. At para na rin po sa paghahanda at paglilinis ng mga paaralan bago at matapos ang eleksyon. Meron na rin po, kasado na rin daw po ang partnership ng DepEd sa COMELEC, AFP at PNP para tiyakin ang security, legal at medical na tulong para sa mga guro sa halalan. At makakatuwang din po ang IBP at ang PAW para magbigay po ng libreng legal assistance sa ating mga guro laban sa anumang harassment at legal threats. At ang sabi po ni Secretary Angara, sa araw ng halalan, kasama ng mga guro at kawani ang buong puwersa ng pamahalaan, bantay, alalay at proteksyon ang hatid sa ating mga guro ng bayan. So yan po ang mensahe. Thank you po, Yusek. Anyways, saludo din sa mga kapulisan at saka sa mga guro natin. Kasi, ginagawa din talaga nila yung nila. Yusek Claire. Jobs, ganun. Okay, bago po Para natin sa ibigay bayan. ang good news, gusto lamang po natin muling linawin. Nung tayo po ay nag-present ng ng larawan ni First Lady, kasama po yung mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines, ang date po noon ay March 11. Nabanggit ko po na March 11, pero kalagitnaan nabanggit ko yung May 11. Pero May 7 pa lang po ngayon. So, yung picture po, yung larawan po, na nandun din po sa Facebook account ni First Lady ay March 11. At yun nga din po ang nabanggit ko, parang sa pangalawang banggit ko ng buwan, ay ng araw ay nabanggit ko May 11, at na-pick up po ito ni Miss Pia. Opo. So March 11 po yun. Yusek, good morning. Since papalapit na po ang halalan, by Monday na po, asahan na rin po natin na marami na pong magsisilabasan ng mga fake news. Ano na lang po ang maipapayo ng palasyo sa ating mga kababayan na boboto po sa Lunes? Thank you. Hindi lamang po naglalabasan mga fake news ngayong papalapit ang eleksyon. Matagal na pong naglalabasan ang mga fake news laban sa Pangulo, laban sa gobyerno. At unang-una po na maipapayo. Actually, hindi lang naman sa local pati naman sa hindi lang naman sa national, kundi pati din sa local. Tatawa nga ako pati mga mayors, mga konsehal, nagbabardagulan din pala sila. Ang cute nila Kala mo talaga, 'di ba? Sobrang Diyos ko. Kala mo talaga sobrang babait din Like, alam niyo yung batuhan sila ng baho. Tapos, ang tanong, 'di ba? Hindi ka ba kagaya ng tinitira mo? Diba, minsan nakakainis yung mga politiko na ganyan Ng administrasyon, maging mapanuri. Unang-una po ay maging mapagmatsyag at huwag niyo pong ibenta ang inyong dignidad. Huwag ibenta ang bansa sa ibang mga bansa na maaaring may interes. I think about yan sa China. Dito, sa ating teritoryo, sa ating soberenya. Huwag ibenta ang bansa sa pamamagitan ng pagiging keyboard warrior. At ang tanging maging trabaho o goal ay gumawa ng fake news para sirain at maging negatibo ang taong bayan sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Ewan ko nga di ko rin maintindihan yung mga nabayaran ng China na siraan yung gobyerno natin. Like, ewan ko, nandito naman sila sa Pilipinas nakatapak. Diba? Pero bakit ginaganyan nila? Tinatanggap nila yung bayad ng China para atakihin yung gobyerno natin. Like, ewan ko kung bakit humantong na sila sa ganyan. 'Di ba? Na parang sobrang greedy na 'Di ba?
Akala mo naman talaga, kapag iwa-war tayo ng China, makakalusot sila. Apektado din naman sila. Diba? Pwera na lang kung binenta na talaga nila pati kaluluwa nila sa China. Yan lang. Yan lang yung nakakalungkot dyan. Iwasan po natin hanggat maaari ang makinig, manood ng alam nating mga na ang content ay puro pagbatikos sa pamahalaan nang walang ebidensya. Maaari pong bumatikos, maaari pong punuhin ang ating pamahalaan hanggat may ebidensya. Hindi po yan isinasara ang pinto. Ang pintuan po ng pamahalaan ay hindi naman po hahadlangan ang anumang mga kritisismo hanggat mayroon pong basihan. Ang ingatan lang po natin ay ang mga fake news peddlers. Labanan po natin ang fake news para kayo po ay magkaroon ng magandang desisyon sa Mayo 12. Next question, Nel Maribohok, UNTV. Hello po. May isa nakarang pagdinig po ng Senado, may sinabi ang Nika na mismong yung buhangin natin sa coastal areas ang ipinantatambak sa ilang reclamation dyan sa West Philippine Sea. May direktiba po ba ang Pangulo ukol po dito? Opo, matapos po nakatanggap ng impormasyon patungkol po dito, inutos po ng Pangulo na magkaroon po ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. At ngayon po ay ongoing ang investigation at kapag ka po nagkaroon na po ng pinal na pag-iimbestiga o konklusyon papunta dito, ay patungkol po dito, gagawin po ang agarang pag-uutos. Ito ay ayon doon sa maaaring maging resulta ng investigasyon. Yusek, we have a follow-up question on our first question from Tuesday New. Good morning, Yusek. I understand, ma'am, mayroon pong imbitasyon ang gobyerno natin sa mga international election observers. Among them is 104 members of European Union. Para po sa kapatiran ng ating mga publiko, ano po bang pakinabang ang makukuha ng bansa natin sa mga observer na ito? At paano po tayo makatitiyak na hindi sila maka-i-impluensya dito sa gaganapin nating eleksyon? Kung may mga kumbidado po na neutral at wala naman pong pamumulitika, mas maganda po makapag-obserba sila para makita po nila na ang eleksyon sa Pilipinas ay malinis at para din po maiwasan kung ano man po maaaring dayaang mangyari. And I think back and forth lang yan, di ba? Or, palitan lang ng favor. O ewan ko. One more Parang parang yung international police, ganyan. follow-up Ewan ko question, lang. Yusek, from Ivan Mayrina, GMA7. Kaugnay po ito dun sa tanong ni Nel kanina. Kung sakali nga po may ganung nangyayari, hindi naman ho siguro ito pwede itago dahil magkakaroon ng quarrying operation sa mga coastal areas, dadalhin ito sa kung saan man nagkakaroon ng reclamation. Hindi ho kaya may pananagutan dapat din ang mga lokal na pamahalaan dito? And what does the palace have to say about this? Kaya nga po ito ay iimbestigahan kung meron pong dapat managot. Ito naman din po ang bilin ng Pangulo. Hindi po pwedeng iwasan ang mga tao. Kung may dapat panagutin, dapat po managot. So, masinsinan po at malalim na pag-iimbestiga po ang dapat na gawin dito. Sa iba pa pong mahalagang anunsyo, kasama po natin ngayon si Assistant National Statistician Rachel C. Laksa ng PSA Economic Sector Statistics Service para magbigay ng iba pang detalye patungkol sa pagbaba ng inflation rate. Magandang umaga, Director Rachel. So ito din yung inflation rate din na to na bumaba. Sana i-pick up din to ng mga DDS, Kasi puro na lang sila na parang mas lalo daw naghihirap yung Pilipinas, something like that ba? Meron namang mga ipinakita ng mga ebidensya dito, mga dokumento dito na bumaba yung inflation. Alam niyo yung tipo na wala, makapanira lang, 'di ba? Ayaw sakyan si BP Sara nga kawawa na daw yung mga Pilipino ngayon kasi wala daw nangyayari sa Pilipinas. Meron naman. Hindi lang talaga nila tinitingnan. 'Di ba? Hindi lang talaga nila pinipick up. Namimili kasi sila Ang gusto nilang ihain yung ikakasira ng administrasyon. Palagi naman 'yan. Thank you po, Yusek Mayor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming Undersecretary, National Statistician and Civil Registrar General Claire Dennis Mapa. Ako po Sakit sa tinga, ma'am. inflation sa bansa para sa buwan ng Abril 2025. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 1.5% nitong Abril 2025. Ito po ang pinakamababang inflation rate na naitala mula noong Nobyembre 2019 na may 1.2% inflation. Noong Marso 2025, ang inflation ay naitala sa antas na 1.8% at 3.8% naman noong Abril 2024. Di ba? Ang laki ng ibinaba, di ba? Tapos ngayon, sasabihin ng mga DDS na to na walang nangyayari sa admin ngayon. Ewan ko sa inyo. Ang average inflation mula noong Enero hanggang Abril 2025 ay nasa antas na 2%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Abril kaysa noong Marso 2025 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produkto ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 0.9%. Ito ay by 82.3% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages
ay ang mga mas mabilis na pagtaas ng presyo or pagbaba ng presyo ng cereals and cereal products na may negative 7.4% inflation, particularly ayan. ng bigas. Nagkakaroon po tayo Nako. ng sunod-sunod na pagbaba Particular ang bigas. Wala, iyak mo yung mga DDS nito ng par. presyo ng bigas mula noong Enero 2025. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 2.3% inflation, particular dito ang talong, at fish and other seafood na may 4.3% inflation tulad ng galunggong. Ang pangalawang dahilan ng mas Nice. mababang antas ng inflation nitong Abril 2025 kaysa noong Marso ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng transport na sa antas na negative 2.1% inflation. Ito ay may 15.2% share sa pagbaba Nagulat nga ako kasi, uy, mura na pala yung gasolina. Or hindi na siya gaya nung dati ba? ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang mga pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng transport ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina na may negative 12.4% inflation at diesel na may negative 8.3% inflation. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumilis sa antas na 2.4% nitong Abril 2025. Noong Marso 2025, ito ay naitala sa antas na 2.1% at 2.8% naman noong Abril 2024. Anyways, since bumaba na yung inflation, meron tayong mga affiliate products dyan sa baba par. Yung mga bagong Pilipinas shirt, bagong Pilipinas jacket, bagong Pilipinas cup or whatsoever. So, orderin nyo lang kung gusto nyong umiscore dyan. So, meron tayong some kind commission dyan. So, wala lang. Orderin nyo lang if ever gusto nyo or meron kayong pera. I think meron kayong natatanggap eh. Anyways, order. Yeah, wala lang. Kung gusto nyo lang suotin yung pride ng bagong Pilipinas, di ba? Yan lang. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Abril 2025 kaysa noong Marso sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels na may inflation na 5.1%. Ito ay may 98.1% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa National Capital Region. Ang pangunahing dahilan sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente na may 18.2% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Laki ng kuryente ko. 3,000. Almost 3,000. Grabe. Ang mahal ng kuryente par. Region, ang inflation nitong Abril 2025 ay bumagal din sa antas na 1.2%. Noong Marso 2025, ito ay naitala sa antas na 1.8% at 4.1% naman noong Abril 2024. Kagaya sa national level, ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Abril kaysa noong Marso 2025 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa antas na 0.6%. Ito ay may 80.9% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang mga pangunahing nag-ambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng cereals and cereal products na may negative 7.9% inflation, particular dito ang bigas. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 2.2% inflation, particular dito ang talong. At fish and other seafood na may 4% inflation tulad ng galunggong. Umulit na ba? So, I think hanggang dito na lang muna. Umulit na yung video eh. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun par. Di ba? Damay-damay na to. So, yung sa inflation naman, di ba, na parang bumaba yung inflation. For sure, ayaw na namang pick upin to ng mga DDS. Kasi syempre, sino ba naman yung di ba? Or do you think ng mga DDS to na ewan ko kung ipipick up to ni Banat Pai kasi sabi naman ni Banat Pai kung tama palakpakan, kung mali banatan. So, ewan ko kung willing siya na itackle tong ganito na inflation bumaba. Ewan ko kung willing siya na itackle to na parang papalakpakan niya. I think hindi. So, yun. Yan yung problema sa kanila kasi alam nyo yung tipo par na puro sila paninira na yung bansa daw, walang pag-unlad, walang pagbabago, something like that. Tapos ayaw naman nilang pakinggan itong mga ganitong balita. Di ba? Patunay lang talaga siguro yan na sila, may pagkagahaman talaga sila sa kapangyarihan. Ang gusto nila, wala. Sila lang yung manungkulan. Sila lang yung may hawak ng kapangyarihan. Kasi kahit harap-harapan na may mga pagbabago naman talaga dito sa bansa natin, wala, ayaw nilang tingnan.
Pinipili lang nila yung mga negatives. Diba? So, I think hindi na rin nakakagulat yan kasi syempre, nasanay sila sa ganyan eh. Diba? Naging bitter na sila. Lalo na nung dinala si FPRRD sa dahig. Diba? So, wala. Iyak na lang talaga sila. About naman dun sa sa impeachment, na parang papatawan nila ng impeachment itong si President Bongbong Marcos. So, go on. Bring it on. Diba? Yan. Hindi naman kayo pinagbabawalan ng diba? Ewan ko lang kung may narinig kayo sa administrasyon na sinabi nila na pamumulitika yan. Diba? I think malugod naman siguro nilang tatanggapin yan. Or correct me if I'm wrong na lang. Diba? So, tingnan na lang natin and then sana advice natin sa mga DDS na to kasi I think nagbubunyi sila ngayon eh. Diba? May nag-comment nga sa nakaraan nating video na impeach na daw si PBBM or whatsoever na parang, sinabi pa nga lang na nag-file ng impeachment, diba? Tinataasan nyo na naman masyado yung hope nyo na mai-impeach yung Pangulo. Diba? Sana babaan din nila yung hope nila kasi kung tinataasan nila yung expectation nila, yan yung dahilan na kapag hindi ma-impeach yung Pangulo, biglang sasabihin na naman nila, gahaman sa kamangyarihan, minanipula ang resulta. Diba? Biglang gaganyanin nila. So, alam nyo yung ganyan para na pa-file sila ng impeachment, tapos kapag hindi matupad, wala, naghahanap sila ng masisisi. Diba? Naghahanap sila ng mapagbubuntunan ng galit. Which is yun nga, sana ihanda nila yung mga puso nila, kasi baka madurog lang, diba? Sobrang high na expectation. And then, yung sa Duterte youth naman, naiwan ko kung sinakyan lang ba nila yan or sadyang concern talaga sila kay Tatay Diggs nila. Diba? Pero kung iisipin mo ngayon pala talaga kayo magfa-file na malapit ng election. Gustong manalo yarn, diba? Gustong magpa-advertise. Alam naman natin na itong mga DDS kapag nakikita sila na, uy, grabe yung Duterte youth, tawag dyan, ipapa-impeach na si PBBM. So, anong gawin natin? Mga DDS tayo eh. As long as makapapabor sa presidente natin, dating presidente natin. Diba? Iboto natin yung Duterte Youth Party List. Ngayon, nakuha ng Duterte Youth Party List yung nila. Diba? Pero ang totoo naman talaga, parang wala. I think wala sa kalingkingan yung Duterte Youth na magpa-impeach kay PBBM. Medyo hindi pa nga sure yung impeachment kay BP Sara, di ba? Kasi syempre nagpaparami sila ng senador eh, di ba? Na yung kay BP Sara, sobrang dami nga ng mga ebidensya laban sa kanya. Kay PBBM pa kaya, do you think uubra sila? Pero syempre, kung ano man yung desisyon dyan, tanggapin din namin, di ba? If ever magtagumpay talaga na ma-impeach si PBBM, wag naman sana. Tatanggapin namin yan. Kasi siguro may nakita yung mga hurado, mga judge or whatsoever na ka-impeach talaga si PBBM. Pero ang tanong, itong mga DDS na to na ba, kapag ma-impeach ba si BP Sara, tatanggapin nyo ng malugod? Di ba? Baka naman kayo dyan na pinupolitika kayo. Di ba? Walang tigil na pamumulitika. Baka gaganyan na naman kayo So sana maging handa din kayo sa resulta ng impeachment ninyo. Itong sa Duterte Youth naman na final nila laban sa Pangulo, I think mabibigo sila. Well, opinion ko lang naman yun. So, yeah, I think gusto lang nila ng exposure. Exposure ba? Exposure. Something like that. Exposure. So, again, hanggang dito na lang muna. So, kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Boss Balita TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.